nasa isang rest house. Ang sarap, payapang-payapa, walang problema. Tama ba? Paano pagdating mo sa loob ng bahay, ang gulo-gulo? Diba? Ang gulo-gulo ng bahay, walang naghuhugas ng plato, walang nagwawalis. Diba? Ang init-init agad ng ulo natin, mga nanay. Diba? Oh. Pero yung kapayapaan na yun, kahit na magulo ang paligid, kahit na parang walang pera, kahit na parang mahirap ang buhay, pagka may Kristo ka, nararanasan mo yung kaligayahan at kapayapaan pag meron tayong Panginoon sa buhay natin. Amen? So, ano yung K? Kaligtasan, kagalakan, kapayapaan. So, tandaan po natin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos po ang bumaba mula sa langit para abutin ka. Wala kang kakayanang piliin ng Diyos. Kasi kung hindi ka pinili ng Diyos, malamang nandun ka ngayon sa, may peryahan ba? May piyesta, di ba? Ay, tapos na ba ng piyesta? Nandun ka sa mall, nandun ka sa sinehan, nandun ka sa galaan, sa ibang Christmas party. Tama? Pero dahil meron tayong Kristo, pinipili po natin ang Diyos. Dahil pinili tayo ng Diyos. Tayo yung pinili ng Diyos, kaya tayo nakakalapit ngayon sa Kanya. Kasi pinili ka ng Diyos. Amen? Sabi mo, masaya akong katabi kita ngayon. Masaya ako nakasama ka namin ngayon. Amen? Sana palagi tayo magkakasama. Amen. Lucas 2 verse 10. Oh, galit-galit muna. Galit-galit. Galit-galit. Change channel. Welcome mga kapatid natin from Talangan. Pasok na kayo. Dito na po ulit sa harapan ng tingin. Sa harapan ng tingin, mamaya na. Dito munang maganda sa unahan. Nasa unahan muna yung mga maganda. Mamaya na yung mga magaganda natin sa likuran. Okay. Ready to listen? Hindi tayo matatapos. Sige, pagbigay na kinig. Lucas 2 verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel. Anong sabi ng anghel? Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa mga tao. Kaya nga nakata tayong joy to the world, the Lord has come. Ayoko na sundan. Tama na yun. Joy po ang dala, ang dulot ng ating Panginoon nung siya'y isinilang. Huwag tayong matakot. Hindi po naparito ang Diyos para tayo husgahan. Naparito siya para tayo iligtas. Matakot ka kung ayaw mo sa Kanya. Pero kung ikaw ay gusto mo sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Huwag kang matakot sa impyerno kasi yung impyerno, para yun sa mga hindi nagmamahal sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Huwag kang matakot. Amen? John 14 verse 27. Ano ang bibigay sa atin ng Diyos pag tinanggap mo siya? Kapayapaan. Sabihin niyo sa katabi niyo, peace be with you. So, ang kapayapaan hindi galing sa ating sarili. Kaya ang kapayapaan ay binabahagi natin galing kay Kristo. Kasi may Kristo ka, may kapayapaan ka. Tama ba? At yung kapayapaan na yan, i-share mo sa iba. So, hindi lang sa salita, kundi makita sa buhay natin na may kapayapaan talaga itong kapatid natin na ito. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So, insa, kapayapaan. Hindi ka huluhan, ha? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Ano ba ang kapayapaang binibigay ng mundo? Yung iba nagda-drugs, yung iba nag-iinom, yung iba kung ano-anong ginagawa sa buhay para sila magkaroon ng kapayapaan sa kanilang isip. Nang bababae, may payapa ba doon? Yung kapayapaan na pag ginawa mo pansamantala, akala mo kapayapaan yon. Pero pagkalipas nung sandaling yon, kaguluhan ang ibibigay sa iyo. Pero yung kapayapaan na mula sa Panginoon, ay hindi kagaya ng kapayapaan ng mundo. Huwag mabagabag. Sabihin nyo, huwag mabagabag.
Ah? Ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So, kaligtasan, kagalakan, kapayapaan. Amen. So, ang dulot ng Pasko sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo ay kaligtasan, kagalakan, kapayapaan. Amen! Oh, isa na lang. Letter? Oh. Pag sinabi kong opportunity, ano nasa isip nyo? Ha? Baka mamaya nasa isip nyo negosyo. So, oportunidad. Anong klaseng oportunidad? Na maibahagi sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi nila, ang Pasko daw is a time for giving. Kasi is it opportunity na ma-share natin kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Ang hirap namang i-share kung wala ka, di ba? Halimbawa, i-share mo yung love ni Kristo, hindi mo nga alam kung ano yung love ni Kristo. Kaya pagka may kausap ka, parang lagi kang galit. Bakit? Kasi puro galit ang nasa puso mo. Ha? Pero pagka ang isang tao may Kristo sa puso, kahit na may problema, hindi galit yung i-share niya sa'yo. Tama ba? Kailangan maghari sa puso natin yung pag-ibig ng Diyos. Para pag nag-share tayo, may galak tayo. Hindi yung, ang tinitingnan natin, ay, mas malaki yung binigay ko sa kanya, ang konti naman ang binigay niya sa akin. O hindi ganon. Pagka ikaw ay nagbigay, dahil mahal mo si Kristo. Kahit wala kang tanggapin, pero alam mong mahal ka kasi ng Diyos, kaya ipinishare mo yung dapat mong i-share. Amen? So, oportunidad na maibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos. The best na pwede natin i-share yung kaligtasan na sinabi natin kanina. Diba? Ang hirap nilang tanggapin yung kapayapaan at kaligayahan kung wala yung Kristo sa buhay nila. So, it is our opportunity ngayon to share the gospel. Kaya napakagandang venue po ng isang church ay merong Christmas party, Christmas celebration, birthday celebration, dahil nagkakaroon tayo ng chance na i-share po sa mga tao yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? Hindi lang sana sa tuwing church, kundi kahit nasa labas tayo ng bahay, mag-share po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Matthew 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Baka ang ilaw nyo ganito, kumukurap-kurap. Paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Ibig ko sabihin, yung ilaw, kasi yung araw, mawawala yan. Pero yung liwanag, nagmumula sa Diyos, hindi nawawala. Siya talaga yung ilaw natin. At kung minsan, tayo pinahagi na ng ilaw ng Diyos, kaya gusto ng Diyos, yung isinyer na ilaw sa atin, makita rin sa buhay natin. Pero minsan, napupundi ka rin. Tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, pasensya ka na, minsan napupundi ako. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Minsan nakakapundi rin talaga yung tao sa paligid, ano. Pero, pag may Kristo ka, may chance tayo to repent. Lord, sorry po. Lord, tulungan niyo po ako magbago. Amen? Hindi po perfect yung katabi niyo. Hindi perfect yan. Although matamos ang ilong niya, pero hindi pa rin siya perfect. Ha? Kasi po, talagang tayo, meron tayong mga weaknesses. Kaya kailangan po natin yung bawat isa. Merong magpapaalala, merong magkukorek, merong tatapik, merong magpe-pray, merong magsasabi sa'yo, kaya mo yan. Tama ba? So huwag kayong lalapit sa kung saan-saan at kung kanino. Kung may problema kayo, dito kayo sa church lalo magpunta. Kasi tayo yung nakakaunawa sa isa't isa. Kasi lahat tayo, ang tingin natin sa sarili natin dito, hindi tayo mga perpektong Kristiyano, pero gusto natin na magpabago sa ating Diyos. Amen? Para kang may sakit, na pumunta ka sa ospital para magpagamot. Tama? So, ganun po isipin natin. Huwag kang maghanap ng perfect sa katabi mo kasi mabibigo ka. Huwag kang maghanap ng perfect sa harapan kasi mabibigo ka. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan.
Minsan tayo'y lubog, minsan tayo'y mataas, minsan tayo'y mahina, minsan tayo'y malakas. Kaya kailangan po natin magpalakasan palagi. Makita po sa atin yung pagiging ilaw. Amen? Gawa 1 verse 8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko, witnesses, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Magbahagi po tayo ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Hindi man mismong verse yung basahin niya, pero yung buhay mo nakikita niya na meron kang Kristo. Pag nagtanong siya sa'yo, be sure, alam mo isasagot mo. Alam mo kung bakit ka ganyan. Ha? Alam mo kung bakit ka ligtas. Bakit ka ligtas? Kasi, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Ibinigay yung pag-ibig niya kahit hindi tayo karapat-dapat. So, yun po ang Pasko. Ang Pasko po ay isang oportunidad na maibahagi sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Summarize po natin ang Pasko. Sige nga po, P-A-S-K-O. Pangako ng Diyos ay natupad. A, ang kapanganakan ay ipagdiwang sapagkat S, si Jesus ay naparito upang ang kaligtasan, kagalakan at kapayapaan na inyong naranasan ay maging isang oportunidad na maibahagi sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Leto yung main error niya, may summary dyan yung Pasko. Yan. Picturean nyo na. Ang pangako ng Diyos ay natupad. Ang kapanganakan ay ipagdiwang sapagkat si Jesus ay naparito upang ang kaligtasan, kagalakan at kapayapaan na inyong naranasan ay maging isang oportunidad na maibahagi sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo ay mananalangin. Hallelujah. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba. Panginoon, wala po kaming dapat ipagmalaki. Wala po kaming dapat na itaas, kundi ikaw lamang. Ikaw lang, O Diyos, ang siyang patuloy na maging hari sa aming buhay, ang magsilbing Panginoon at Kristo namin sa aming mga tahanan. Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang maging sentro ng buhay ng bawat tinawag na anak mo. Hindi lang sa lugar na ito, kundi sa buong mundo, Panginoon. Na ang mga anak mo na tinawag, mga Kristiyano na nagsasabing sila'y Kristiyano, makita sa kanila ang ilaw upang ang mga tao na nasa paligid namin ay makilala nila na ang Kristong aming sinasamba ay tunay, tapat at totoo. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang aming pinag-aalaya ng lahat ng ito, ang lahat ng mga blessing, Panginoon, ng aming natanggap at aming pong isineshare, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw po ang nais naming maparangalan, Lord God, at nais naming itanghal sa kalagitnaan ng selebrasyong ito at patuloy, Lord, na i-prosper mo ang bawat isa, ano man desire sa puso ng mga anak mo na nandirito ngayon. You know their unspoken prayer request, O Lord God. Patuloy, Panginoon, na ibigay nyo, Panginoon, sa buhay nila at sa mga mahal nila sa buhay. Panginoon, yung peace, yung joy, yung salvation, Panginoon, na siyang diwa ng Pasko ito. Maraming salamat, Panginoon. Dakilain ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, O Lord God. At Lord, ikaw po ang maghari sa lahat at sa lahat ng gagawin sa araw na ito at sa aming tahanan, Panginoon. Ikaw din po ang siyang maging hari. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All my days I live in your hand. That I wait now until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
will sing of the goodness of God. So tayo po dadako sa tithes and offering habang umahawit po ang music team. Tayo po ay magbibigay. Yes, Lord. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. And then you was a father, and then you was a friend, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Next naman po sa tithes and offering ay ipag-pray po ng ating kapatid na si Sis Precious Galvez po. From you. Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating pong kaloob ka po. Kaya sama-sama po tayong manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, salamat sa blessing na binibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat sa lahat, Panginoon, na perang ito, Panginoon, mamahid siyang ayos, Panginoon, magamit sa tama, Panginoon, at magamit sa ikalalago ng iyong bahay, bahan, Panginoon, na ang perang ito, Panginoon, kayo, ang Holy Spirit mo, Panginoon, ang magbibigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, kung paano ito palalagin, Panginoon, kung paano ito magagamit, Panginoon, at kung paano ito makakapagdala, Panginoon, na mas maraming ilaw at asisir, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na tunay, Panginoon, na kapag bibigay ang iyong mga anak, bibigay mo ito sa Panginoon ng siksik, digdig at umaapay, Panginoon, na hindi lang doble, Panginoon, kundi triple at mas marami pang Yes. blessing, Panginoon. Yes, Na Lord. kung ano lang sa puso nila, Panginoon, na yung pagmamahal, Panginoon, na yung pagiging tapat, Panginoon, yung pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay patuloy na manatili, Panginoon, patuloy na manatili sa puso ng bawat isa, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, Yes. sa lahat ng blessing na ibinibigay mo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo ang mag-provide, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, financially, Panginoon, at sa lahat ng aspect ng buhay, Panginoon, emotionally, physically, Panginoon, kayo ang magpapala sa bawat isa, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ngayon naman po, habang naghahanda yung may special presentation po yung kananayan.